So, good afternoon everyone. My name is Jennifer G. Alcantara. So, ang reporting namin is estimating monetary value. So, estimating monetary value is crucial for effective pricing decisions. Example, after identifying competitive difference price, understanding customers' value derives in translating that understanding into quantifiable estimate is essential for supporting pricing decisions. So, ang tinutukoy dito sa sa example niya is matapos mo matukoy ang mga competitive reference price ay maunawaan mo kung paano or kung ano ang mga importante sa mga customers mo. Then, kapag alam mo na alam mo na kung magkano ang competitions ng product, ay malalaman mo kung paano suportahan ang decision pricing. Monetary versus psychological value drives. So, dito sa monetary value drives is directly to impact the customer's financial, easier to quantify. Yun nga, mga bagay na direktang nakaka-apekto sa customer's financials. Halimbawa dito, pagkuha ng discount sa pagbili ng gamit ay may isang monetary value dahil pinapakita kung paano nakakatipid ng pera. Then, sa psychological value drives is relate to customers' emotion and satisfactions. More challenging to quantify, advanced challenging techniques and requires. Dito nga sa may psychological naman is may dalawang bangko na pinagpipilian mo kung saan ka magagawa ng bank account. Then ang gusto mo is secured na bank account. Kahit pareho lang ang interest rate ng dalawang bangko ay maaaring pipiliin mo yung bangko na mas kilala at mas maganda ang reputations dahil sa piling na secure ang pera mo. Next is quantifying monetary value drivers. Understand how the product impacts customer cost and revenues easier in consumer markets than business market. Is nangangailangan ng pag-unawa kung paano ang produkto ay nakakaapekto sa gastos or kita ng isang customer or consumer. Consumer natin or consumer market sa monetary value drivers ay ang karaniwang nakikita sa mga gastos at benepisyong pinansyal na direktang nakakaapekto sa ating mga consumer. Halimbawa na lang ang isang produkto na nagpapababa ng gastos sa gasolina ay direktang nakakaapekto sa gastos or mas gagastos yung ating mga consumer or mga customer natin. Halimbawa na lang is ang isang hybrid na kotse ay maaaring magbigay ng benepisyong pinansyal tulad ng mababang gastos sa gasolina, gano'n. Sa mga business market naman, yung mga monetary value drivers ay mas komplikado dahil sa komplikadong kalikasan ng mga operasyon ng negosyo. Ang mga benepisyong pinansyal ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtaas ng produktibidad, pagbabawas ng gastos at pagpapabuti sa kalidad ng produkto. Halimbawa na lang, ang isang kumpanya na nagbebenta ng mga software na nagpapabilis sa proseso ng mga negosyo na maaaring magbigay ng mga benepisyong pinansyal tulad ng pagtaas ng mga produktibidad or gastos sa paggawa ng isang kumpanya. Next natin is business market challenge. Is increased complexity due to the intricate nature of business operation requires a detailed assessment of the customer business model. Kumbaga, ang modelo ng negosyo ng customer ay tumutukoy sa paraan kung paano ang negosyo na lumikha ng halaga para sa kanilang mga customer at ganoon at the same time na kumikita sila. Ang pagtatasa ng modelo ng negosyo ay customer
ng customer ay nangangailangan ng pag-uunawa sa mga operasyon at proseso ng negosyo, gastos at kita ng negosyo, layunin at yung mga strategy ng negosyo at mga pangangailangan na yung tumpak sa mga customer or yung inaasahan ng mga customer. Ang pagtatasa or pag-aaral ng isang modelo ng negosyo sa customer ay nangangailangan ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga operasyon, proseso at mga layunin ng negosyo. So, sa ganitong paraan, ang kumpanya ay maaaring lumikha ng mga solusyon na nakakatugon sa mga pangangailangan ng customer at nagbibigay ng mga benepisyong pinansyal at iba pa. Dito naman sa case study, the distributor corporation, two customer type, which is system integrators, require technical support, and box pushers don't require technical support. First one is the system integrators. Ito yung mga customer na ito ay nangangailangan ng technical na suporta upang magamit ang mga produkto. Sila ay karaniwang mga komplikadong na may pangangailangan at nangangailangan ng mga espesyal na serbisyo. Kailangan nila yung guide ng isang serbisyo upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Next naman is box pusher. Kumbaga, kabaliktaran lang din naman ito ng system integrators, which is yung mga customer na hindi nangangailangan ng technical na suporta. Sila ay karaniwang bumibili lamang ng mga produkto sa malaking na bumibili ng produkto na madami at hindi nila kailangan yung mga special na threat or yung special na serbisyo katulad ng system integrator. Kumbaga, opposite lang sila. Dalawa. Yun lang. Thank you. Creating value driver algorithm. Paggawa ng paraan para sukatin kung paano nakatulong ang product sa customer. Number 1. Using in-depth interviews to understand value creation mechanism. Ito yung magtanong ka sa customer para maintindihan kung paano at makatulong ang product sa kanila. Halimbawa, nakakatipid ba sila ng pira, oras, nabibigyan ba sila ng magandang resulta, ganun. Tapos yung number 2, developing formulas and calculation to estimate the value of each unit of product performance. Ito po yung kapag alam mo na kung saan sila nagtutulungan, gumawa ka ng simpleng formula para masukat ito. Tapos, halimbawa, kung nakatipid sila ng 100 peso kada araw at ginagamit nilang product ng 30 days, ang halaga nito ay 3,000, ganun. Tapos, yung number 3, algorithm don't need to be complex. Simple formulas describing value creations the surface. Tapos ito yung hindi kailangan ng komplikadong math, kahit basic na multiply o subtract, basta makikita kung paano sila nakikinabang ayos na. Good afternoon, sir. My name is Shaina Mida Oban, and this is my report, Data Collection and Estimation. In-depth interviews as the most effective data collection method. Dito naman po is yung pagko-collect ng mga information about sa isang business, kung ano nga ba yung mga karanasan ng mga business owner, yung mga pananaw nila, tapos yung kung paano nila ipatakbo ang isang negosyo. Halimbawa na lang po dito is yung consultant po is nagpunta sa restaurant owner para mag-interview about sa mga process po kung paano nila pinagpaplanuhan yung mga menu, tapos yung kung paano sila kumikita sa isang buwan, kung ano yung mga dapat nilang i-prepare, tapos yung sa menu naman po kung ano yung mga menu na yung mga ulam po na isi-serve nila sa kanilang mga customer everyday. Understanding the underlying economics of the customer's business model. Dito naman po, inaalam mo kung paano talaga kumikita ang negosyo ng iyong customer,
Hindi lang basta kung ano ang produkto nila, kundi pati kung saan nanggaling ang kita, magkano yung gastos nila, at paano sila umasenso sa kanilang negosyo. Halimbawa na lang dito is yung kung ang iyong customer ay may online store, kailangan nilang maintindihan na ang kita nila ay galing sa online sales. Pero may gastos din sila sa delivery, marketing at website maintenance. Accepting approximations rather than striving for overly precise data. Dito naman po, hindi mo na kailangang maghintay ng perfectong information para makagawa ka ng isang decision. So, kadalasan, sapat na yung kukunti lang na information para makagawa ka ng hakbang para sa iyong negosyo o para maka-start ka na ng iyong negosyo. Yung mahalaga lang dito is mabilis ka makakilos kaysa mabagal dahil kasi nga hinihintay mo pa yung tamang information para maka-start ka ng iyong business. Halimbawa po, kapag nagtatayo ka ng bagong tindahan at wala ka pang kompletong information sa isang lugar, maaari mong pwede mo siyang tansyahin lang ng 10% ng populasyon ng isang lugar na maaring maging customer mo para sa iyong pag-start ng iyong business. Naman po tayo, negative differentiation. Ano nga ba yung negative differentiation? So yung negative differentiation yung mga bagay na nagpapababa sa halaga ng iyong produkto sa paningin ng iyong mga customer. So, una po is yung calculating the value of negative differences between your product and competitors. Dito naman po, tinutukoy mo kung ano yung kalamangan ng kakompetensya mo sa iyong negosyo at kung ano yung kung gaano ito kalaking epekto sa iyong produkto. And hindi naman lahat ng pagkakaiba is mataas hindi lahat ng pagkakaiba pantay-pantay. May mga times din na yung level lang ng kung yung level lang ng competitors mo is maliit lang kumpara doon sa sa produkto mo. Pangalawa naman po, subtracting this value from the overall product value. Naman po, pagkatapos mo matoko yung halaga ng mga kahinaan mo, ibabawas ito sa kabuuang perceived value ng produkto mo. So, ibig sabihin, sa aspekto ng battery life, ang produkto ko ay may negative na differentiation na 5,000 kumpara sa aking kalaban. In essence, calculating total monetary value, ito ay isang pangunahing konsepto na ginagamit upang matukoy ang kabuuang halaga ng isang bagay sa financial terms. Halimbawa na lang nito ay sa mga business, sa pamamagitan ng calculating total monetary value, kinakalkulya ang kabuuang halaga ng pera ng mga asset at pananagutan ng kumpanya.